Touchdown Manila! You see the beauty of Manila and of course the beauty of Filipina. Sometimes Filipino. So dito tayo ngayon sa Pilipinas, right after Europe, nag-Spain tayo and Italy. And then nandito tayo ngayon sa Pilipinas. And kalalapag ko lang, ayun yung luggage natin. And actually nandito pa tayo sa loob ng claiming ng baggage kasi nag-charge muna ako. And guess what? Kaya din ako nandito kasi iniintay natin si Arshad! Yes, kasama po natin si Arshad. Pupunta rin siya dito. Actually, magkasunod yung flight namin. 8:30 yung lapag ko dito. Siya is 10:30. Dumating ako dito is 8:30 sakto. And then 9, nakuha ko yung luggage ko. Ngayon, 9:30. 1 hour na lang. Lalapag na yung plane niya. And it's either hintayin ko na siya dito or dun sa labas. Dahil na nakalabas naman tayo ng immigration and all. Siguro mag-grab lang tayo ng kape doon. I'm so excited kasi mag-vlog kami dito ni Arshad sa Pilipinas. And abangan niyo yan dahil uuwi kami ng Cabanatuan, isasama natin siya. And second time na niya dito. Super ngarag, walang tulog kasi from Rome to Pilipinas, connecting flight tayo via Qatar. So total of 16 hours. Hindi ako nakakatulog sa biyahe. So kaya naman, tignan nyo, yung salamin natin, kulang na lang talaga. Naging helmet na siya. Para lang matakpan yung pagkangarag natin. So yun lang, stay put. Antayin natin siya and update ko kayo. See you guys! Welcome Philippines! Guys, ito si Arshad. Guangzhou. Ayan. Estimated time of arrival niya is 10:20. And the time now is 10:11. Abangan lang natin siya dun sa labasan. Kukuha pa ng luggage yan, mag-immigration pa yan. So baka mga 1 hour pa. Kaya upo muna tayo dito. Finally! Mabuhay! Welcome to Philippines! Yes, they are saying it's too much fun in the Philippines. Yeah, Let's it's find more out. fun in the Philippines. But why you have this green one? In case if I lost you, you can find me. How was your travel? Very nice. Okay. 21 hours. It's your second time again in Philippines. Nandito pa rin kami sa Naiya. Pagod kami kasi ako, 8:30 I arrive siya, 10:30. Inantay ko lang siya. Ito yung mga luggages namin. Pupunta muna kami sa aming hotel. Itutuloy na lang natin yung aming vlog later. Okay? Bye guys! Bye everyone! See you! Good morning, Bumblebee from Philippines! So, aga namin ngayon. Actually, it's 5:30 AM nagising kami. Maaga din kasi kami nakatulog. And time check, it's 6:30. Agad-agad kasi for today's video, pupunta kami ng Luneta. Luneta Park. O, diba? Yun yung napag-isip namin para ma-maximize namin yung time. And nag-book kami ng motor. O mag-motor kami para ma-experience ni Arshad. Are you excited? Yes, so much. O, diba? So, baba muna tayo and because nag-book tayo via Move It. Okay? See you there. So guys, tingnan nyo yung weather. Ulan pa ata. Ayan na. Diyan natin pasasakayin si Arshad. Hello. Kuya, mag-hi ka muna kayo sa Follow vlog. safety rule. Ano pangalan nyo, kuya? Alvin po. Ayun si Sir Alvin. So hindi ako makapag-book ng isa pa kasi nga hanggat hindi sila umaalis, try nating magtawag ng isa pang motor. Shad, it's okay. Tatawag daw sa daan. Baka matagal pa, mas mabilis na tayong bukay. Arshad, just go first. Kailangan niyang mauna. I will book another one. You have cash there, ha? You give kuya 100, ha? Hala, bye-bye. Kuya, ingatan mo yun, hindi niya alam Manila. Baka makidnap siya, guys. Malaglag siya saan? Bahala siya dyan. Mauna na siya. It's okay. Remove your glasses. Take care, ha? See you in Luneta. Ayan. Good luck. May iwan ako, guys. Bye. Okay, guys. Mag-book muna tayo ng sa atin. Paano kayo magkikita dun? Luneta. OMG, hindi pala ako makakapag-book hanggat hindi siya nakakarating dun. Nakakaloka. Gamit ko kasi Move It. Try natin mag-antay dito sa gilid ng daan. Ay,
OMG. So ilang minutes kaya siya bago makarating doon? 6:36. So mga 10-15 minutes bago ako makapag-book. OMG, baka mawala siya doon. Hindi ako prepared dito ha. Or Grab kaya. Walang Grab eh. Sakay niyo ako, guys. So wala tayong choice. Kailangan makarating muna ni Arshad doon sa Luneta bago ako makapag-book. Or else maghihintay ako ng motor dito sa daan. Kaso parang naman akong syunga dyan para akong pick-up girl. Alam nyo, nakakaloka, nakakahiya. Sa pagka-desperada kong makasakay na ng motor, may nakita akong mintong motor dito. Akala ko move it siya. May binaba siyang girl. Nakalagay sa maleta, joyride. Tapos, tumatakbo pa akong lumabas. Sabi ko, kuya, may booking kayo. Tapos umiling lang siyang girl. Tapos after niya baba yung girl, nag-kiss sila. Asawa niya pa. Akala ko ano siya, move it, sorry naman. Nakakaloka kasi. Ilang minutes pa ba? Mga 6 minutes pa makakarating siya doon. So 6 minutes pa bago ako makapag-book. So guys, and finally nakapag-book na ako. After 16 minutes. Ayan na. So hintayin natin yung bagong rider natin. Nauna na si Arshad doon. Pero minessage ko naman si Kuya yung unang driver. Sabi ko, kung saan niya iniwan. Tapos, pakisabi kay Arshad, hintayin na lang ako doon. Gusto mo yarn? So, hintay lang natin isang rider and then, we're good to go! And finally, nagkita na kami here at Luneta Park. It's our day 2 here in the Philippines, Manila. Do you remember where we used to be? Remember the places we used to see? You don't realize what they mean to me. So itutur mo natin siya very light. Ang aga, what time is it now? 7 a.m. So guys, actually, first time ko din dito sa Luneta. You know, it's my first time also here. This sa Luneta, before when I was a kid. So we usually say that couples make date here. They're like rounding here like couples. So that's why I never been here because it's my first time to have a couple. To have a couple? Ang dami. So ayan, mag-explore muna tayo very light. See our Philippine flag. Let's go guys! Maglakad-lakad lang muna tayo for today's video. Ano daw? So for the picture taking muna tayo. Syempre this is memorable because it's our first time here. Super ikot-ikot lang kami for the payong na kasi medyo init-inita. Are you enjoying? Yes. Super nag-enjoy daw siya. Stay here. Ha? I want to live here. You want to? Live here. Why? Forever. Why? Why you want Philippines? So nice. No, why you want Philippines? Because they don't mind you. Ah. Because they don't have mind. Baliw. A lot of questions Arshad is asking me. Who is Jose Rizal? Why he died here? At sabi ko sa kanya, let's just Google it. Yun yung explanation. Ayan, hallowed ground, exactly 7:00 in the morning, where he was executed. Ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal. In English, the martyrdom of Dr. Jose Rizal. To be honest, talagang first time ko talaga dito. Now we're going to Intramuros, Manila. Maglakad na lang tayo kasi from Luneta, it's 15 minutes walk. Diba? For the lakad din siya. Feeling ko kailangan mag-stop ng signal doon kasi exactly dito walang stop. So may natatakot tumawid sa sariling bansa. Nalilito kasi akyas. Let's go! Ano to ibig sabihin ng Intramuros? Sabi ko hindi ko rin alam. Basta pumasok na lang. Finally, we are here. So guys,
isa yan, sumakay tayo sa Lamborghini daw. To Lamborghini electric bike. Lamborghini electric bike. Pumasok kami, lumabas din kami. Yeah, that was the first. Kasi ito po yung entrance eh. no? Yes. Ma'am, going to the first place, going to the Royal Gate during the Spanish. Mga place din po ma'am sa mga dito po sa loob ng Intra, yung Casa Manila, San Diego, and then yung Puerto Real. Ngayon ko lang natutunan dahil kay Kuya. Yes. Kaya pala siya Intramuros. Yes. Pilipino ka di mo alam. Tinuro to, baka nakalimutan ko lang. So Intramuros, dito pala tumira yung mga mayayamang mga Espanyol. So pag tagalabas ka, Extramuros. Pag mahirap ka. So Extramuros pala ako nakatira dati. This specifically kuya sa mga Espanyol lang, di ba? Yeah, opo. Ah, And then before. here, sir, ma'am, during the American came here, it's the first of Aquarium de Manila. Yeah, built in 1913. And now it's not working. Intramuros became the capital city for the growing Spanish Empire. So as the city grew in wealth and prominence in its new place in the world stage, the need for the stronger defense at the bayside become more apparent. After the Second World War II, so all of the structure inside the wall was destroyed. So guys, nandito tayo sa ating last stop, ang Fort Santiago. So for the tour lang tayo para ma-experience ni Arshad ang Manila. Kasi, gaya nga sabi ko, second time na niya na dito pero hindi siya nakapag-ikot. Even nga ako, hindi ko alam tong mga places na to. Nataga dito ako sa Pilipinas pero ngayon ko lang din siya na-experience, which is ang bongga. Ayun, pinuntahan natin yung buong Intramuros, ang dami ko na-discover. And sa loob pala nito, dito din pala yung mga sikat na mga school, yung mga Letran, Mapua, na naririnig ko lang din before. Tapos yung iba-iba pang mga landmarks, historical places, madami tayong mga nakita. And ayun nga, this time, Fort Santiago tayo. Ikot-ikot pa more. So how's your tour? Nice, good. Good? So pareho naming first time. Ang dami din mga turista, oh. Mostly mga white. May mga Spanish, there are Spanish also. Likod na pala nito yung Chinatown. Let's go! And yes guys, we are here now sa BGC Manila. BGC Manila, Taguig. So ayan na siya oh. Now you're in BGC ha. You're very social. Kanina, galing kami sa Intramuros. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung umuwi kami ng bahay kasi super pagoda na, tapos hindi pa kami kumain, tapos nag-away pa kami. Siguro dala na rin ng gutom, alas 12 na. Kaya pag uwi namin ng bahay, actually nag-order na lang kami ng Food Panda, then tulog lang, 7:30 PM na. Kararating lang namin dito sa BGC. Ikot na kami ng very light kasi it's my first time din dito. Siya, pareho lang din naman kami. Ayan no. So how is BGC? Yeah, it's nice. Let's go there. Ito daw yung pinaka main attraction. Obvious naman kasi madaming tao. Ayan, Bonifacio High Street. Ito yata yung nag-trending before na time machine. Welcome to BGC! As usual, order na kami ng kape. Actually, ako lang naman, tapos decaf lang naman siya. Kasi gabi na, it's 8 PM. Ang cute kasi ng mga design ng mga kape nila. Ang cute. Ayaw naman niya magkape. You don't want kape, but you want me to magkapepe. Kipi. Gusto mo ako magkapepe. Ayaw niya ako magkape, gusto niya ako magkapepe. So, dito tayo sa Only But Coffee. So, yan guys. That's it for tonight. Nanood lang kami ng sine. Kasi na-board siya sa BGC. You get bored in BGC. Actually, kamukha lang siya din halos ng City Walk in Dubai. Right? Same vibe. So, ayun, para pinakita ko lang din naman sa kanya. At saka, para makita ko dahil yun yung first time ko. Tapos, ganap lang kami ng movie. Nakita namin yung Colony. Maganda siya in fairness. You like the Colony? Zombie-zombihan siya. Para lang din siyang Train to Busan. Pero for me, it's 10 out of 10. Thriller din siya na horror kineme din naman. And pauwi na tayo. Tomorrow, our last destination in Manila is yung Grand Canal, Venice, Kineme. Tapos siguro Fusion Alley kasi gusto daw niya ng parang mga street food style. So yung bahay lang naman namin is malapit din sa Mall of Asia. Ayun yung Mall of Asia. Ayun yung Globo. At ayun lang kami nakastay sa Shell Residence. And tomorrow, we're gonna show you our hotel. But for tonight, papahinga muna kami. Good night everyone! Magandang gabi. Bye! Hi
Hi everyone again from Manila! Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. So for today, nandito pa rin tayo sa Pasay, sa ating residence. Residence? O kasi sa Shell Residence, ay ma'am, mabigay ko kayo ng konting tour dito sa aming mini condo. Kasi may condo kami dito sa Manila. Ngayon, magluluto muna kami. What did we buy? Itlog. Itlog and... Tea. We'll make tea with Because, sandwich. kasi namimiss niya mag-chai. 3 days na kami in Manila. He keeps on looking for chai. Why you like chai so much? chai. Will make you strong. But we bought this one. Bread. Gardenia bread. So, ipiprito ko na lang siya. Then, meron tayong egg. Kasi pwede namang magluto dito. Tapos, ipa-fry lang natin siya. How's Manila for you so far? You tell them. Manila is good. Since we came, it's raining. Weather is nice. Hmm. And so much Filipinos here. Filipinos? Filipinas, Filipinos, Filipinos. Lahat-lahat na. Yes. You're enjoying Manila? Yes, it's nice. Yung paggawa ng tea sa kanila, usually, green tea siya, tapos lalagyan mo ng milk. And since wala kaming mahanap na maliliit na, kasi nga, pupunta na kami ng Cabanatuan bukas, powdered milk na lang. What are the places you visited yesterday? BSG? What was that mall name? BGS? City? BGC. BGC. Last night, nasa BGC kami. Intramus. Intramuros. Rizal Ay, Park. speaking of Intramuros, what happened in Intramuros? We get scammed. We get scam in Intramuros. Ay, hindi namin alam kung scam siya. Pero I feel hindi naman. Naglalakad kami doon. So, sinadjust ng kapatid ko maganda sa Intramuros. And I searched about Intramuros. Alam niyo, have to be honest, naituro naman siguro to. Siguro nakalimutan na wala lang sa isip ko. So, ang dami ko din natutunan about Intramuros, Extramuros, mga ganyan. Kasi may history yun eh. Yun yung parang heart ng Manila, something, ganyan-ganyan. Tapos doon tumira yung mga Espanyol and everything. So, naglalakad kami, punta kami doon, lakad. May mga tour guide lumalapit. Pero, nire-reject namin nung una. Kasi sabi namin, nag-research ako, may na-research ako doon sa San Agustin Church, may mga gagandang kapihan doon. Yun lang sana. Pero, yun na nga, dumating si Kuya, lapit siya sa amin. Sabi niya, ay, malaki po itong Intramuros, malaking ektarya yan, chuchuchu, ganyan-ganyan. Sabi namin, Kuya, gusto namin magkalesa. Pwede naman din sa amin sila kasi parang e-bike. Ang tawag pa nga, what they are calling their e-bike? Lamborghini. Yeah, they call it Lamborghini. So sabi nila, dito na lang. Ikot namin kayo. The price was, I think, 375? 370? 350? 350 Per 30 minutes. per person for every 30 minutes. Yeah. So sabi niya, 5 locations yung open. Pero madami pa yon. Eh di, ayun, sabi namin, okay, parang nasa 700 pesos kaming dalawa, 2 round na nga. Eh di, napag-decide na namin na, sige, para may tour guide naman na. O, ikot-ikot kami. So, to make the story short, inabot kami ng 3.5 hours. And sa middle ng tour namin, nag-aaway kami. Ang aga namin gumising, 6:30 AM, nagpunta na kami sa Luneta, ikot na kami doon, and all. Nagkaroon lang kami ng konting tampuan nito kasi nga, gano'n naman kami palagi. Sa paglalakad sa kainitan, tapos pareho kaming wala ding kain. Pagkatapos ng tour, kinumpit na ni Kuya, inabot kami ng halos nasa 5,000, tapos nanghingi pa siya ng tip para, kasi dalawa sila. Actually, isa lang naman kausap ko. Pero, dalawa pala silang naghahalin-hina na mag-tour sa amin. So, bali nabot kami ng 6.5. 3.5 hours kasi nga, kinumpit niya for every 30 minutes. Honest mistake naman, hindi ko din naman na-realize na, okay, gets ko na, every 30 minutes. Pero hindi naman namin din kasi choice na lalagpas doon sa 30 minutes na wala na rin sa isip ko. Which is, tama pa din naman yung computation. Pero ayun lang, sa mga magtutour, para hindi din kayo siguro masyadong mamahalan, kung 30 minutes lang, keep in mind lang na 30 minutes lang yung tour. Kasi hindi naman na din nila kami in-advise na okay po, 1 hour na tayo, okay po, 2 hours na. Kasi machika sila machika si Kuya. Talagang chichikahin ka niya, itutour ka niya talaga. Hanggang sa, hindi mo na mamamalayan yung oras. Nawala talaga sa isip ko yun. Tapos ayun nga, at the end of the day, bago matapos yung tour, away pa kami nito. Hindi naman literal na away, hindi kami nagkibuan bigla. Tapos after na ng tour, sinabi na sa amin na ito na po yung babayaran. Actually, na-shock ako, pero nagbayad na lang din ako. So, 5,000, inabot ng halos 2,525. Okay na kasi to for 2 person naman. Kung for 1 person, 2,500. Okay naman na din siya. At yun nga, kasi nga, ang hirap na din ng buhay ngayon doon. Wala na rin daw silang mga masyadong tour. Ayun, para tulong na lang din kila Kuya yon. Hindi ko naman total sasabing scam yon. Feeling ko lang nung una. Pero nung kinumpit ko naman siya, mali din naman namin, siguro.
Kasi hindi naman din namin chinek na, okay, for 30 minutes nga pala yon. So, on that day, na gusto lang naman sana mag-walking, ay, napabayad kami. Pero, sulit din naman siya. Kasi nga, naaliw din ako. Ang dami kong natutunan. Oo. Doon, tsaka yung mga places, doon ko nakita yung kung saan kinulong si Rizal, buhay ni Rizal, mga museum, and all, ang daming mga restaurants. Parang may mini vegan din sa loob. Ayun. But anyways, again, hindi ako sure kung pwede kong iprito tong itlog gamit yung margarine. Kasi wala silang butter. Pero I think pwede naman. So ayan, luto lang tayo ng breakfast niya. Kasi ako hindi naman ako nagbe-breakfast. O, diba? As a homemaker. Yun ang kagandahan kasi pagka naka-kondo kayo, ayan, pwedeng magluto. Guys, dito din pala ako nag-book last year nung umuwi ako. Shell residence din ako nun. Kaso, inaway ako nung dating may-ari. Nung last time kasi, ang nangyari, dun sa dati kong tinirhan, sa Shell residence, na dito din yun, nagalit siya sa akin kasi yung susi is hindi ko naiwanan sa reception. So, after ko kasing mag-check out, sabi kasi sa akin sa reception, ihulog ko daw sa box doon. Receive yata ng letter. Sinulod ko lang na may reception kasi wala namang pumuntang nag-assist. Walang kumuha ng susi, nag-chat lang sila. I mean, hindi nga siya nag-chat, nag-chat ako. Tapos, parang nag-reply siya late na. Tapos, ayun, sabi niya, nasan daw yung susi, ganyan-ganyan. Sabi ko, iniwanan ko ako doon, saan daw. Tapos, may mga message pa sa akin, hay naku, ganun-ganun pa siya. May parang irita siya. So, una sa lahat, pinaliwanag ko sa kanya, una sa lahat, wala ka ako nag-assist. Hindi nyo ako tinanong kung asan na yung, nung time na yun, nung pa-checkout na, alam nyo namang checkout, wala ding nagme-message. So, pumunta ako sa reception, yung reception, sabi sa akin, ihulog ko daw dun sa box. Yung mga box pala na yun, receiver pala ng letter. Anong number daw, ganyan. Sabi daw, ba't doon ko daw hinulog? Sabi ko, malay ko, hindi nyo naman kako ko sinabihan. Kung saan ilalagay yung susi, tapos aatichona kayo sa akin. Ayun, so medyo hindi maganda yung experience ko. Though yung nag-assist sa akin nung una, follower natin, si ate girl. So shout out na lang. Hindi naman siya yon yung, ewan ko kunti, pero kamag-anak ata niya. Pero siguro baka wala lang din siya sa mood, no? Kaya hindi na ako umuulit, no? Ito bago na to. Nakita ko lang din to sa booking.com. So lutuin lang natin to, prepare lang natin yung breakfast kasi after nito, ipa-fry natin to para magkaroon siya ng English breakfast. This is what you call English breakfast. Hoy, what are you doing? Hungry. Gutom na siya. Teka nga lang, nagmamadali. Tell them na what you're expecting more. Huh? What you're expecting more. Natutulala siya dyan. I'm expecting break. Gutom na gutom. You're so much hungry. You just eat last night. Last night, I eat only Ganyan salads. kami, guys. Ganyan kami. Kasi syempre, minsan may mga hindi pagkakaintindihan. Tapos syempre, ibang lahi siya. Minsan, maano kasi yan eh. Minsan kung ano mga sinasabi. Minsan, madalas naiirita ako sa mga sinasabi niya. Pero ganyan lang naman kami. Yan ang ano namin. Love language namin. Ang magkairitahan. Guys, maglutuin lang namin to para makapag-breakfast. Tapos itol ko kayo sa condo namin, ha? Nakapagluto na tayo and quick room tour lang. Ito yung pinakabuong studio natin dito sa Manila. Ayan, dito tayo nagluto. May lutuan. Ito yung pinaka-exhaust. Pag magpiprito ka, hatakin mo lang siya. Which is ngayon ko lang na-open, nawala sa isip ko. Kaya umusok sa buong bahay. Kompleto naman halos yung gamit. May oven. Nandiyan sa baba. May kettle. Ayan, medyo makalat na kasi, again, maliit yung room para sa amin kasi mga luggage pa lang. Pero may sofa. Ayan, may pa-TV, may wifi, may Netflix, may dining, may fridge naman. Tapos may CR. Okay din naman yung washroom. Oh, ayan. So, andyan yung shower area, may washing, pwede kang maglaba. Tapos, may pintuan yung yung typical na ano ng SMDC. Oh, ayan. May pintuan dyan. Tapos, ito room, ito yung bed namin. O, queen size, kasyang-kasya naman kami. May pa-AC. At ito yung ating balcony, di ba? Arshad, Yeah. nagbe-breakfast na siya. May nagluto siya ng breakfast. Magbe-breakfast lang tayo, guys. At, bongga dito, ayan siya, oh. Sa Shell Residence. May pool area tayo dyan. Ayan, napakadaming mga rooms, di ba? So, ayun guys, kain tayo. Mamaya, labas tayo ulit. Ang itinerary for today is, yun nga, ano ko lang siya doon sa Venice Kineme, dyan sa Taguig din. And konti ko yun, mag-fusion alley tayo and all. Yun. Kakain lang kami, guys. See you again later. Bye! And dito tayo sa labas and pagtatry kami dito sa may MOA ay nanood pala kami ng sine kanina, yung Home Along the Riles. So, panoorin nyo na lang sa TikTok ko dyan. You like the movie? Yeah, it's Funny Dolphy. So ngayon, nandito kami, ayan, no. We're gonna experience this one. First time ko ulit din dito. It's both our first time.
So galing kami dyan sa MOA. So let's try this one. Kasi last time we ride in Dubai Eye. Now it's MOA Eye. Because I means... Hi. I? Hi. Sus. Bilhin mo tayong ticket. Ayan for the bill siya ng ticket. You bought? How much? 400 for two, parang 200 pesos. For the both of us. Para makita naman natin ang kagandahan ng Maynila. Ay, exit pala to. Saan yung entrance? The entrance is here. Pasok tayo. Come. I go all the way here. Tapos siya sa exit siya papasok. Okay, let's go. Sasakyan kita. Oh, there. Here we go. May pa-AC. Thank you. May pa-photo. Oh. Okay, now you're in the MOA Eye. Hope you see the beauty of Manila and of course the beauty of Filipina. Sometimes Filipino. Filipino at night. Mario. Here we go. Pero nakikita AC, yung aircon. Manila Bay. You know what? This is also coming here for dating. Yeah. You see, mostly couples. Couple, teenagers. How about Lolas. us? How do you call us? Us? You like us? Like us. You like us? We like us. Ikot-ikot lang muna tayo dito. O tara, may Paddy's Point. And may mga food food still stalls have naman coconut dito. here. This one your mother told you to drink. Coconut. The coconut nut. Because maganda yung weather ngayon, hindi masyadong mainit. This is the one I'm telling you, Cruise by the Bay. But we made so many cruises already. This buko frutas. Try natin yan. Ito yung inumin natin. Yeah, that's coconut. Ayan. Mag-street food tayo. Pero parang walang fishball. Kikiam. Pero may kikiam naman sila. Siya daw, magpa-potato fries siya. Ayan naman ang mga favorite niya eh. Kaya po tayo dito para malakas makaromantic. Para nasa gilid ka talaga ng Manila Bay, di ba? Kasi papakain natin ito sa mga isda. Char. Kunin lang natin sa panating order. Meron pa tayo din yung fries. Dapat talaga sana mag-fish and alley kami. Pero feeling ko baka dito na lang. Kasi meron din namang mga street foods. At saka maganda din naman yung vibe. So ayan na guys. For the food trip tayo. Meron tayo dito mga kikiam, fishball, kineme, fries. Ayan. Di ba? Nakaka-enjoy yung vibes. You're enjoying the vibes? Ang ganda kasi ng weather ngayon, makulimlim. Tapos parang uulan siya. Kahit na around 4:30 PM pa lang, okay na. So far, super nakaka-enjoy tong trip na to. Right after nating nag-Pakistan, the Europe tour journey, then naapunta siya dito sa Pilipinas. Later on, we will share paano siya nakakuha ng visa, his journey experience. Sa pagkuha niya ng Philippine visa, we're gonna share that one also dito sa ating YouTube channel. Talagang medyo may kamahalan na ngayon. Ang pamumuhay dito sa Pilipinas, kailangan nating bumalik para makakayod ulit. Medyo marumi pa rin siya. And yung view naman is saktuhan lang. Maganda lang yung vibe kasi yun nga, malamig-lamig. Kasi magtatag-ulan na din. Kain! Ayan guys, andito na siya sa Italy. Nakarating na siya. So we are here at Venice, Italy. How's the feeling? Good. Good? You are now in Venice, ha? Venice, Manila. Low budget Venice. Low budget. No need Schengen visa. Low budget Venice. Dito niya kailangan ng Schengen visa. Ayan na. At least nakita na namin yung Venice, Italy. Kasi yung pinuntahan ko, Rome lang eh. Hindi ako nakapunta ng saan ba yung Venice? Milan ba yun? Pasabog. So ito yung pinaka-last stop natin guys. And then bukas, uuwi na tayo ng Cabanatuan City.
These are all restaurants. No, here. Stop.